o yan, ang tabi sa aton, kaya isa na yung pabaya. Mga utod ko, magkakalto na kita sa aton yung paghatag, kaga pinatawagan ko ang aton bilabay na picture dyan sa Velasco sa Hagin. First Lord, kamusta sa kabilabing picture bike. Pumalakpak po muna lahat sa ating pinakamamahal ng Diyos. Lahat tayo magsabi, First Lord. Pumalakpak po muna lahat sa ating pinakamamahal ng Panginoon. First Lord, tuloy po ang ating punakin ng Diyos. Tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy po tayo. Nasa bahagi po sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon. At mula po sa lahat, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pinadagilang pagsamba ay tanging sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. At ganoon po sa ating beloved preacher, Preacher Mike Cubita, maging sa kanyang buong sambahayan. At ganoon po sa ating mga beloved instrumentalist, Brother Jack, Brother Alex, at maging po sa lahat po ng mga mangawit at sa lahat po ng mga kapatiran, baguhan man at datihan, isang mapagpalang umak sa inyo pong lahat. Isang buhay na malakas palakpak para sa mahal na Panginoon. Buhay na pagpapalakpak para sa mahal ng Panginoon. Ayan, mga kapatid, medyo may buhay na. Amen. Sabi nga mga kapatid po ng ating mga kapatid kanina, nagpapasalamat. Amen, na kung saan mga kapatid pinaghandaan ang araw ng pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Ibig sabihin mga kapatid, sa pano pa lang, pinaghandaan na natin, lalong-lalo na yung araw na pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng ating mga gagamitin, lahat ng ating mga dadalhin, at maging yung puso natin, yung isip natin, ay dapat nakahanda rin sa ating pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon sa araw po ng bukas. Amen? Lahat tayo masabi, First Lord. Ibig sabihin lahat ng ito ginagawa natin, mga kapatid ko, para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ibig sabihin, yung sasamba tayo o maglilingkod tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, hindi yung napipilitan lang. Tama? Dapat, yung paglilingkod natin, mga kapatid ko, hindi tayo dapat napipilitan lang. Kundi, dapat ito po ay nanggagaling sa ating mga puso. Sapagkat yan yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng tao na gusto siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Isang buhay na malakas palakpak para sa mahal na Panginoon. Naalala ko po mga kapatid ko yung isang pamilya, mga kapatid ko, na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ang pamilyang ito, mga kapatid, every Sunday, sila po, mga kapatid, ay lagi ho silang nagmamadali. Tuwing linggo yan, nagmamadali sila lagi, mga kapatid. Sapagkat, hindi alam ng kapitbahay, nagtaka yung kapitbahay niya. Bakit every Sunday na lang, laging nagmamadali ang pamilyang ito? Nagtaka siya, mga kapatid. At nagulat siya, nung malaman niya, mga kapatid ko, na yung mga taong ito pala, ang pamilyang pala ito, mga kapatid ko ay Kristiyano. Born again. O ipalagay na lang natin, mga kapatid. Pero wala dito yun ha. O kung mayroon man, mga kapatid ko, sana mapaghandaan natin. Amen? Okay. So yung Kristiyanong ito, mga kapatid, ang mga mananampalatayang ito, every Sunday, lagi silang, ano yan? Nagmamadali. Yun yung napansin ng kapitbahay nila. So ngayon mga kapatid, nung malaman ng kapitbahay, ito po ay mga Kristiyano o born again, mga kapatid. So may pagsamba, araw ng linggo. Ang simula ng pagsamba nila ay alas 8. Anong oras po ba tayo nagsimula? 8:30. So sila mga kapatid ko, nagsisimula sila alas 8 yung pagsamba nila nung malaman po ng kapitbahay. So dahil pala nagmamadali, mga kapatid ko, dahil ang simula ng samba nila alas 8, alas 10, nasa bahay pa. Di ba? Nakakagulat yun, mga kapatid.
Lahat tayo magsabi personal. Pero iba yung pasalamat ng ating kapatid kanina. Binabi natin nila, sabi niya, mga kapatid, maliliit pa ito sila preacher mind dati. Kalong-kalong niya, mga kapatid, wala silang service. Walang nagsusundo sa kanila. Nagkukusa sila na pumunta ng simbahan. Bit-bit niya yung kanyang mga anak na maliliit pa, mga kapatid. O hatak-hatak, di natin alam kung ano yung ginagawa ng ating mga kapatid. Yung panahon na yun, mga kapatid. Siyempre, kapag mga bata pa, mga kapatid ko, so may kalong at mayroong mayroong guyod. Di ba? Kung halimbawa, sunod-sunod sila ng preacher mic, ilan sila ng mga panahon na yun, mga kapatid. Sigurado, mga kapatid ko, kung sa mahirap, medyo may kahirapan. Amen? Lalo na kung sumasakay ka ng pang-publikong sasakyan. Tama? Kahit isa na ngayon dala natin, mga kapatid. Pag sasakay tayo ng mga katulad mga jeep o bus, mga kapatid. So, medyo may kahirapan. Kahit nga minsan, pag tayo na nga mag-isa lalong-lalo kapag siksikan, ang hirap din kaya sumakay. Tama? Lalong-lalo kung may dala ka. Mahirap po, mga kapatid. So, balit, hindi nila iniinda yun sapagkat tinitingnan nila yung kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Gaano po ba kalayo, mga kapatid, yung Mina papuntang Banati? Mina na kayo nun? Okay, gaano po ba kalapit yun? Yung ipalagay na natin, mga kapatid, yung itong Dumangas. Saan tayo? Dito sa Dumangas. Gaano po ba yung kalapit, mga kapatid? Gaano po ba kalayo? Medyo malayo, mga kapatid. Amen? Bagamat may kalayuan at ilang sakay pa, mga kapatid ko, sasakay pa sila ng tricycle, sasakay pa sila ng bus, mga kapatid, papunta ho ng Banati. So mahirap, mga kapatid ko, kapag ganito po yung sitwasyon ng mga mananampalataya. Subalit, walang mahirap sa may gusto. Amen? Kapag gusto natin, sabi nga, pag gusto ay may paraan, kapag ayaw, maraming dahilan. Minsan magtataka ka pa sa iba, mga kapatid, sinusundo na nga, nagdadahilan pa. Masaklap lang, mga kapatid ko, sinusundo na nga, doon po mga kapatid sumasakay sa ibang sasakyan. Papunta ng ibang simbahan, masaklap yun. Lahat tayo magsabi personal. So magugulat ka na lang, hindi ka na sinusundo kasi nga, ibang sasakyan yung sinasakyan mo. Tama? Lahat tayo magsabi personal. Umalakpak po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Subalit tayo, mga kapatid ko, na mga mananampalataya, dapat mayroon tayong sariling bahay na kung saan tayo kumakain ng spiritual na pagkain. Okay, so mag-check. Umalakpak po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. So,
Pumalakpak po muna lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat tayo sa Praise Lord! Okay, so purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, bilang mga mananampalataya, paalala sa atin, doon ang ating pong kapatid kanina, so magpatuloy tayo na maglingkod no, sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos at pagsikapan po natin mga kapatid ko na ating magawa at matupad ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Amen? Bakit? Kasi yan yung nais ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, bilang mananampalataya, nais ng mahal na Panginoon Diyos na magsumikap tayo na maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya ba natin gawin yan, mga kapatid? Kayang gawin po yan ng mga mananampalataya. Kayang gawin po yan, mga kapatid ko. Kaya, huwag natin itanim sa isip natin na titigil tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Amen. Huwag natin itanim sa isip natin, mga kapatid ko, na suko ka na. Suko ka na dahil sa kahirapan. Dahil sa mga pagsubok na dumating. Tandaan po natin, mga kapatid ko, ang tunay na mananampalataya, ang tunay na anak ng Diyos ay hindi sumusuko. At hindi umaayaw. Lahat tayo sa Praise Lord. Ang sabi ng banal na kasulatan, mga kapatid, parang kalugdan tayo ng ating pinakamamahal na Diyos, dapat hindi tayo sumusuko. Amen? Dapat hindi tayo sumusuko at hindi tayo dapat umaayaw. Hello? Mayroon po ba sumusuko dyan? Walang susuko, mga kapatid, walang sukuan. Sapagkat, mga kapatid ko, yung palilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos, ito po ang siyang kinalulugdan ng ating dakilang Diyos. Amen? Nasabi ng banal na kasulatan, nalulugod ang ating pinakamamahal na Panginoon sa mananampalataya na hindi sumusuko. Hello? Pag sa Bisaya, iba naman yung sukok sa Bisaya, ha? Galit. Ano ba yung suko dito sa inyo? Surrender. Hindi, sa Bisaya. Ano po ba yung suko? Suko. Sunggod. Ano? Sunggod. Sunggod? Sunggod. Sa parte si Cebu, mga kapatid, sa Cebuano, suko, ibig sabihin galit. Diba? Galit. Suko sa imo. Ano na siya? Pero sa atin, mga kapatid ko, huwag tayong sumuko sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ni Beloved Ate Ruby, hindi ka dapat magsunggod. Kaya ginisiling sa Biblia, mga kapatid ko, mapulahan ang tao na hindi ano nga to sa mapalad ang tao na hindi nakasumpong ng katitisuhan sa akin. Ayon sa sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon sa Matthew 11:6. So mapalad ka kung hindi ka nakasumpong ng katitisuhan sa ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid ko, marami po ang gagamitin ng kaaway para tayo po, mga kapatid ko, ay matisod. Para tayo po ay manghina. Para tayo po ay mandami. At minsan, may isip ko na, ay, hindi mo na ako sasamba kasi ganito, ganyan. Hindi mo na ako sasamba kasi marami akong nakikita na hindi maganda sa ating kapatid, sa ating hindi kapatid. O, diba? So, huwag natin tingnan yun. Ang sabi ng Biblia, tumingin ka lang kay Jesus. Masdan natin si Jesus na siya ang sumakdal at magpapalakas sa atin at siya po, mga kapatid ko, ang magliligtas sa atin. Diba? Sabi po ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talata po ay 2. Kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid ko, masdan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Ibig sabihin, sa Kanya lang tayo tumingin. Huwag kang tumingin sa katabi mo, huwag kang tumingin sa kakilala mo o sino man yan. Ang tingnan mo ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabihin naman ng iba, ay hindi talaga pwede, hindi makikita. Ay makikita talaga eh. Diba? Lahat. Tama ho ba, mga kapatid? Hindi po pwedeng hindi mo makikita, makikita mo talaga. Subalit, mga kapatid ko, lahat na nangyayari sa atin bilang mananampalataya, ito po, mga kapatid ko, ay mayroon pong magandang plano ang ating pinakamamahal na Panginoon. Marahil ipinakita sa iyo ng mahal na Panginoon para subukin ka lang.
Di ba? O dahil sa ganung bagay na nakita natin, natitisog na tayo, lalayo na tayo sa mahal na Panginoon. So marami po ang paraan ng kaaway para ilayo tayo sa Diyos. So balit tandaan po natin, mga kapatid ko, huwag kang lumayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, hindi kanya pababayaan, hindi kanya iiwan, at hindi kanya pagkukulangin. Di ba? Pero, mga kapatid ko, yung talatang ito nakasaad sa banal na kasulatan, mga kapatid ko, mayroon din pong talata na sinasabi ang Biblia. Kung tayo po ay mananatili sa mahal na Panginoon, ang Panginoon ay mananatili din sa atin. Tama? Ibig sabihin, mga kapatid ko, kung ang isang tao nasa Panginoon, ang Diyos ay nasa Kanya. At kung ang isang tao ay laging wala sa Panginoon, huwag kang umasa na nasa sayo ang Panginoon. Amen? Amen? Kaya minsan, mga kapatid, masasabi natin at malakas yung loob natin na sasabihin natin na nasa atin ang mahal na Panginoon o kasama natin ang mahal na Panginoon sapagkat tayo po ay lagi nasa Panginoon. Isang buhay na malakas palagpag para sa mahal na Panginoon. Lahat tayo sa kurso. Yung buhay na praise the Lord. Okay, mukhang gutom na kayo, mga kapatid. Ha? Medyo mahina na. Ha? Gutom na po ba kayo? O sino dito nag-almusal kanina? Taas yung kamay. Okay. O yung iba ayaw pang aminin. Lahat tayo po sabi person, nahihiya pa. Baka hindi nyo naintindihan kung sino ang nag-almusal. Okay. Sino ang namahugay na? Taas ang kamot! Lahat tayo po sabi person. Okay. So, tandaan natin mga minamahal kong mga kapatid na lahat ng bagay ay pinagsisikapan natin para sa mahal ng Panginoon. Amen? Maging handa tayo lagi, mga kapatid ko, at maging excited tayo lagi sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat yan po yung hinahanap ng ating pinakamamahal na Panginoon. Okay. Isang buhay na malakas palagpag para sa mahal ng Panginoon. Lahat tayo sa puso. Okay. Handa na po ba tayo magbigay sa mahal ng Panginoon? Amen! Okay, lahat ng mga mananampalataya ay laging nakahanda na magkaloob o magbigay sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Tandaan po natin, mga kapatid ko, ang pagbibigay ay isa sa kinalulugdan ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Nasabi nga ng Biblia sa Aklat po ng Gawa, Kapitulo 20, ang talata po ay 35, mga kapatid ko, na mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen. Mapalad ka kung ikaw ay nagbibigay. Mapalad ka kung ikaw ay sumasaklolo. Mapalad ka kung ikaw ay nagkakaloob. Mapalad ka kung ginagawa mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Kaya sa lahat ng pinakamapalad, sa lahat ng mga pinagpapala, sa lahat na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoong Diyos, ang biyaya at pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon ay sa inyong lahat. Isang buhay na malakas palagpag para sa mahal na Panginoon. Ang lahat ng gising ipalagpak ang kamay. Okay, mukhang overnight tayo. Okay, so tayo po mga kapatid ko ay magkaloob na sa ating pinakamamahal na Panginoon Diyos. Ihanda po natin ang ating pong maibibigay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Upang yan po ay basbasan at pagpalain po ng ating pong dakilang Diyos ang ating pagkakaloob. Yan po mga kapatid ko ay ating pong ipanalangin sa ating dakilang Diyos. O dakila at mapagpala po namin Ama, Diyos, na pinakamakapangyarihan sa lahat ng banal, sa matamis sa pangalan mo po aming pinakamamahal na Panginoong Diyos. Sa mga oras na ito, mahal na Panginoon, narito po kami sa bahagi po ng pagbibigay na may 10 bahagi at handog. Sa lahat po, mga kapatid po namin na magbibigay, mahal na Panginoon, na wala pong mag-alinlangan, ikaw po, mahal na Panginoon Diyos, ang siyang magbalik sa kanila. Sa 5,000 kabisis ng higit pa sa kanilang pong mga inaasahan. Pagpalain mo po ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga negosyo, lahat ng pagpatungan ng kanilang pong mga kamay. Ikaw po ang siyang mag-bless at magpala sa kanila, mahal na Panginoon.
na ang higit pa sa kanilang pong mga inaasahan. Maging sa mga kapatid po namin na wala pong maipagkakaloob dahil sa kawalan, bigyan mo po sila ng kanilang pong mapagkakitaan, mapaghanap buhayan, upang sa sunod po na pagbibigay sila po ay makapagbigay. Lord, pagpalaan mo po sila ng higit pa sa kanilang pong mga inaasahan. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, in Jesus' name, Amen and Amen. Lahat ng sa akin, praise God! Okay, so tayo po magkaloob sa ating pinakamamahal na Panginoon.